Kabuti po ang Diyos sa kayo ng bawat sa atin. Napakabuti po lang ating Panginoon. Amen. Amen. So, bali, nabasa na po natin yung text ko ng baging pasahin. Pagkali ko lang sa inyo ulit mamaya. Pero bago nga, tayo po ay manalangin at ilagawal ng Diyos. Pangyari ang kasalanan, Panginoon sa iyo pagkakilaan, sa iyo pag-ibigay ng mga patuloy mga po. Pinaparana sa regalo, pinapakita rin sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa umagang ito, sa buhay, at sa lakas regalo na yung pinagkaloob upang sa ganun, Panginoon, ay parinig po namin, Panginoon, yung mga salita, at tataglayin po namin, Lord God, sa aming araw-araw ng buhay, Panginoon, Lord. Inagagawin po namin na nawa ay may sabong buhay po namin ito at may pagamitin po namin ito sa mga tao, Lord God, na kailangan rin ka nakaligtasan at kapatawalan ng Panginoon. Pinakasan namin, ilalagin na naman po yung mga Lord God, ay mga Espiritu at siya mamamula, Lord God, sa lahat ng buhay ng bawat isa sa aming Panginoon at sa lahat ng damo, Lord God, at tahanin mo ito, Panginoon, isiyon ng mga Panginoon ng mga Espiritu, Lord God, ang aming presente siya. Pinakasan namin, pinakasan o kami na rin sa pangalan ng Jesus ng Diyos. Amen. Dito po sa Book of Acts, siguro alam niyo na po ito, in-advance na rin po siya nag-preach doon sa chapter 3, yung chapter 3. Yan, dito po meron po tayo makikita na tatlong tao, tatlong character ng tao. Yung una po na makikita po natin sa verse 1, si Pedro at saka si Juan. Yan, si Pedro at saka si Juan, meron silang daily routine, o kaya meron silang plano araw-araw. Then, yung plano nila, isa sa plano po nila sa bawat araw ay pupunta doon sa templo. At mananangin, every 3 o'clock, sabi ko dito, 3 o'clock in the afternoon ay lumalabas si Apostol Pedro at saka si Juan. Pupunta sila doon sa templo at mananangin sila doon. Then, meron naman tayo sa makikita dito na meron din siyang daily routine. Yung isa ay isang lumpong tao. Yan. Yung lumpo, lame. Then yung lame na to, from birth, sabi ko niya, from birth, ibig sabihin, magsimula pa ng pinanganak siya, ay lumpo na siya. Yan. Yun po yung isang makikita po natin doon sa templo na tinatawag doon sa beautiful gate. Sa gate, na tinatawag na beautiful. Dalawang tao na pupunta sa simbahan, pero dalawa yung perspective. Dalawang ulit perspective. Iba yung perspective ng isa, iba yung perspective ng isa. Kaya po, dalawang tao na humihingi, pero yung isang humihingi sa isang persa, yung isa humihingi sa isang persa. So, bali, dalawa, nagkakait pa sila, pero pareho silang tao. Yan. Ito po yung yan. Dalawang tao, dalawang klase ng tao, si Pedro at si Juan at saka yung lumpo. Then, makikita ko natin doon sa binasa ko natin, noong naglalakad sa Apostol Pablo at saka si Pedro, ay napansin nila yung lumpo. Yan, yung lumpo na to, araw-araw, yung sabihin, pupunta nila sa umaga, pupunta nila sa hapon. Ganoon na po yung pangyayari, lagi-lagi, ganoon yung nangyayari sa buhay niya. Then, siguro, masaya na siya doon sa nangyayari sa buhay niya. Diyan po, masaya na siya na doon siya, masaya na siya na nakakuha siya ng silver, ng gold, everyday. Pero doon po siya, ganoon yung nangyayari doon sa buhay niya, kasi tanggap na niya. Pero ito naman, ilang years na nakaupo siya doon. Sabi na scripture doon sa Acts chapter 4 verse 22, 40 years old na yung tao ito. Ibig sabihin, kung nag-start siya 10 years old, 30 years na nakaupo siya doon sa harap ng templo. At mayroong pagkakataon na naging niya si Jesus Christ doon sa harap ng templo. Sa time na to. Bakit 30 years na siya? Ilang araw pa lang namatay si Jesus Christ? O sabihin mo na lang ng taon. Ilang taon pa lang namatay si Jesus Christ? Marahil, yung tao ito na niya si Jesus Christ, yung gate na yun na tinatawag ng beautiful gate is isang principal gate ng templo. Principal, ibig sabihin, dito yung parang punong pintuan, parang gano'n. At maraming tao yung dumadaan. Dapat ang principal gate. O, so why si Jesus Christ, hindi lang siya isang beses na pumunta sa templo nung time na to.
makakita sa atin ito, pinagtatawag nila ng mga diba? Yung mga parinta doon, at iniisa niya yung o ibig sabihin, yung tao ito, gamit niya na si Jesus Christ, nakilala niya si Jesus Christ, nalampasan siya ni Jesus Christ, siguro tumawagin siya kay Jesus, Jesus, pagaling mo ako, subalit, hindi siya nakasya ni Jesus Christ, kagaya ng dalawang bulan na sumisigaw, yung dalawang bulan na sumisigaw, napansin sila ni Jesus Christ, nung napansin sila ni Jesus Christ, pag-iinap natin kung ano yung nangyari, ano ba yung nangyari? Doon sa dalawang bulan, gumaling sila. Doon napansin sila ni Jesus Christ. Ganyan dito tayo minsan. Iniisip natin, hindi tayo napansin ni Jesus. Kilala natin si Jesus. Minsan dumana siya sa buhay natin. Gawin na natin yung katakilaan niya, yung kalahatian niya sa buhay natin. Pero minsan parang hindi niya tayo pinapansin. Parang wala siya narinig. Parang wala siya nakikita. Yan. Di ba ganyan po si Jesus Christ? Ganyan din po ba kayo? Kumusta na po tayo ngayon? Kumusta na po tayo ngayon? Kumusta na po yung pagkakamtan natin ngayon? Kumusta na yung relationship natin sa Panginoon? Kumusta na yung relationship natin sa tao? Yan. This past months, past years, sa buhay ko parang nakikita ko na hindi ako masyadong okay. Yan. Sa harap ng Panginoon at sa harap ng tao. Ganyan po yung nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng time na kung saan ay nahirapan din. Yan. Kagaya ng lupong ito. Yung lupong ito, hindi na niya siguro inasahan na gagaling siya. Marahil ay some sa atin meron din ganito ng damdam kung ano yung buhay nila. O so bakit? Ganito na ako mabuhay, ganito ako pinangalan, ganito ako mamamatay. Ganito yung buhay ko ngayon, ginawa ko na lahat, nanampalataya ako sa Panginoon, pumunta ako sa simbahan, nag-Bible study, pumunta ako doon sa mga bahay ng consultation, nag-praise and worship leader ako, ginawa ko lahat. Yan. Pero, hanggang dito lang. Siguro hanggang dito lang. Sino na ba yung sa buko? Sino na yung walang pag-asa ngayon? Yan, siguro yung ito balik-ulit yung naramdaman niya at naranasan niya noong time dito. Pero ang titigan po natin, makikita po natin dito, noong lumapit si Pedro at saka si Juan, makikita po natin yung pagbabago doon sa buhay na lupong ito. No one expected, kahit siya, hindi niya expect. Expect na niya, nagagal siya, hindi. Nung palapit na si Juan at saka si Pedro, tinignan niya si Juan at saka si Pedro. Then, nung pagtingin niya kay Juan at saka kay Pedro, nag-expect siya, nag-expect naman siya. Pero, ang expectation niya, bibigyan siya ng pera. Bibigyan siya ng ito, bibigyan siya ng ilang. Yun yung expectation na lumpo na to. Yan. Ito yung expectation. Minsan kapag tayo, minsan tayo, pero yung expectation natin, gano'n minsan yung sa material, sa financial, wala physical, ganyan yung nangyayari sa buhay natin. Pero kung titignan po natin dito, makikita po natin, behind his expectation, there is greater things. Kaya ano po yung tema po natin, there is something great behind. Nakikilala po ba kayo? There is something great behind. Diyan sa buhay mo. Kumusta ka na ngayon? Asan ka na ngayon? Anong ginagawa mo na ngayon? Masaya ka ba? Malungkot ka ba? Mahina ka ba? May sakit ka ba? Yan. Sabi na, there is something behind. There is something greater behind. Saan kaya yung greater behind? Yan. Sabihin mo nga sa sarili mo, there is something greater behind. Sabihin mo din sa katabi mo, there is something greater behind you. Malungkot ka ngayon, there is something greater behind you. Naniniwala po ba kayo? Nahihirap tayo ngayon.
Pero naniniwala po kayo na there is something greater behind us. There is something greater behind. Ano kaya yung greater behind na to? Kaya naman natin i-claim na meron something great behind us. Meron something great behind us. Hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman. But there is something great behind. Meron kakaiba. Kasi kung itignan mo natin dito, pinakak dito yung pinakanak ng lalaki dito. Pero sabi ni Juan at saka ni Pedro, sabi niya, in the name of Jesus Christ, lumahanap ka. Ibig sabihin, there is something behind great. There is something great behind in the name of Jesus. Yung kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanyang pangalan. Sabi kanya, doon sa pangalan niya, merong something great. At sino ba yung pinamimiwalaan ninyo? Sino ba yung pinamimiwalaan natin? Ano yung reason bakit tayo nandito? Ano yung reason natin bakit tayo nandito? Kasi nakawalihan natin, pupunta ako sa simbahan, kapag hindi ako pupunta, nakita ako ni Pastor, wala ako doon, pupunta niya ako sa bahay, pagkakalitan niya ako, bakit hindi ka pupunta? Ayaw ko na pagkakalitan, pupunta ako. Kasi, pero, naniniwala pa ako na, pupunta pa tayo dito, dahil sa isang purpose. Ano ba yung purpose po natin? Ito po yung image, yung nagngangalang Jesus. Image yung Jesus Christ, image yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Na kaya tayo bigyan ng kalakasan, kaya tayo ingatan, kaya tayo protektahan sa anumang klase ng sakuna, at saka kaya tayo anumang klase ng kapahamakan. Ganyan ka ba naniniwala sa Diyos mo o kay Jesus Christ? Napaka-mabalan mo kung ganyan ka naniniwala sa Diyos mo. God's purpose in making you. God's purpose in making you. Is to experience. God made you, sabi niya, God made you to experience and to witness His blessing. Walang ibang dahilan na ginawa tayo ng Diyos, kundi yung ma-experience mo natin yung yung greatness niya at saka yung blessing niya. Di ka niya ginawa para sirahin lang din. Ikaw gagawa ka ng bagay yung sisirahin na din. Yung bagay na ito, precious na ito. Yung bagay na yung ginawa, napaka-precious, sisirahin na din. Never, di mo yan ipapatouch sa ibang tao. Diba, ganyan mo yung nangyayari. Example, may mga decorations yung tayo dito. Napakaganda ng decorations. Wow! Tapos pagkatapos na yung event, tatanggalin na natin. Nag-iinayan na lang magtanggal, di ba? Kasi sobrang ganda. Parang ayaw mo tanggalin. Kung pwede ka sana, hindi lang magagamit sa pastoran, ayaw mo tanggal ito kasi napakaganda. Ginawa ko. Parang ganyan din sa daw. Ganyan din yung Panginoon. Kaya kung gumawa siya ng tao, sabi niya, it was very good. Very, very good. Sabi niya, ang ginawa niya doon sa wakas niya. So, bakit kaya ginawa sa wakas niya? Kasi mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Precious tayo sa Kanya. Ganyan ko yan. When God speaks, kung titignan mo natin doon sa Biblia, makikita mo natin na napaka-puno mo siya ng katuruan. Bakit ituturuan niya tayo para mailayo sa mga bagay na ibigay sa atin ng pangalan. Nagbibigay siya ng warning. Minsan, napakaraming warning kapag nakakasala na tayo, kapag lumalayo na tayo, nagbibigay ng warning ng Panginoon sa atin. Oo, kapupunta niya, bakit kasi mamahamak ka dyan. Dito ka dadaan, dito. Ganun po yung Panginoon po natin sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, meron din po tayo mga examples. Pero isa lang po yung isang example na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Na kung saan nakikita po natin yung pangako ng Panginoon na nag-fulfill sa buhay ng isang tao. At naniniwala po na mayroong pangako ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At
promise ni God. Gusto niya i-fulfill. Hindi niya nagka-cancel. Hanggang hindi ka magka-cancel. Hanggang hindi ikaw yung magka-cancel ka, bagay na yan. Tingnan natin yung buhay ni David. Si David po, inuloy ko siya, bata pa lang daw ko siya, sabi niya. Siguro mga kailan ng iyo o kaya yung things. Si David, nung inuloy siya, hinahanap pa nga siya eh. Asan ba yung ianong ko? Sabi ni Samuel. Wala naman pala doon sa mga magkakapatid. Siya pala, yung ianong yung bata ko siya, nung inuloy siya. Dahil pagkatapos ng unti-unti natin makikita yung pangalan David. Diba? Unti-unti natin makikita yung pangalan David. Lalo na nang tinalo na si Goliath. Ano yung pangalan David? Talagang kilala siya. Nagkaroon siya ng posisyon. Every battles, tutubutan niya, nanalo siya. Diba po, ano yung nangyayari kay David? Pero dumating sa point, makikita po natin dito na yung mga battle nito natatama sa kanya ni David. Dahil sa kanakilala ng Panginoon sa kanya, at dahil sa pagsulat niya sa Panginoon, ay unti-unting nawawala sa paningin niya. Unti-unting nawawala sa paningin niya. Bakit? Yung king mismo, yung hari mismo, yung gusto magpapatay sa kanya, yung king ng Israel, pero inadoy siya na king. Siya yung susunod kay King Saul. Siya yung susunod kay King Saul. Pero tinitin natin, yung king ng Israel ngayon, siya ngayon yung bumahama kay David. Kaya unti-unti nabubura yung bagay na yun. Ano kaya naisip ni David yung time na yun? No? Ano kaya yung naisip niya? Yan. Pero kung titignan po natin dito, yung famous, yung greatness, na from famous, from a great army, or great commander, from a hero, turned to be an outcast. Si David naging outcast siya. Lumabas, naging alaman siya ng buong bansa. Yan si David, tumakbo siya, tumatakbo, hinahabol. Kaya sa ating pumunta, hinahanap siya na mga tauhan ni King Saul. Ganyan yung mangyayari kay David. Pero kung titignan natin, meron ng pangako ang Panginoon sa buhay ni David. Nakita natin yung pangako ng Panginoon sa buhay ni David, bago siya. Kaso, magkaroon ng turning point, parang hindi mangyayari. Ganyan po ba yung karanasan nyo ngayon? Na tinangako ka ng Panginoon, pero parang hindi na mangyayari. Parang walang nangyayari. O parang ganyan. Pero ito yung, for how many years na tumatapos si David? Nagtatrago siya, nahihirapan siya, kahit saan, mayroong panganin. Yan, ganyan po yung buhay niya. So, sa tayo ko ito, naisip niya siguro, naisip niya kaya sigilin si Lord. Yan, naisip niya kaya sigilin as a Lord. Yan. Pero tingnan natin sa ugali ni David, hindi niya po gagawin yun. Hindi niya po gagawin at hindi niya po ginawa yung bagay niya. Bakit? Kasi sobrang nahabit niya sa Panginoon. Sobrang gusto niya si Lord. Kahit saan siya pumunta, kahit anong situation ng buhay niya, yun, kasama niya lagi si Lord. Kasama niya lagi si Lord. But never, sabi niya, David never do that. Why? He knows that there is something great behind. Alam niya, David, yung secret na ito. There is something behind. Ang Diyos ang nangako at walang magagawa ng tao. Kapag ang Diyos ang nangako sa iyo, walang magagawa ng tao. Kapag ang Diyos ay nangako sa iyo, walang magagawa ng sitwasyon. Kapag ang Diyos ay nangako sa iyo, walang magagawa ng karamdaman. Kapag ang nangako ng Diyos, walang magagawa ng problema. Walang magagawa ang trials, ang problems sa buhay. Bakit? Nangako sa iyo ang Diyos. Tutupo rin ang Diyos sa iyo ang bagay na yan. Naniniwala ko, there is something great. And God is great. Di ba po? Sinasabi natin, God is great. Mahal po tayo, God is great, God is good. Yan. Pero minsan, hindi natin pinaniniwala na Lord, I pray. Yan. Kailangan natin natin paniwala there is something great. Yan. Bakit? Ang Panginoon po natin ay great. Kaya niya gawin ang lahat ng bagay. Yan. At kaya na niya tulungan. If there's something great behind us, how will it be revealed? Paano ba ito ma-reveal sa buhay ng bawat sa atin? So, napaka-importante yung bagay na ito na kailangan po natin malaman at kailangan po natin
Sabi niya, verse 3, makikita pa natin ito sa verse 4. Sabi ko na dito, Peter looked straight at him as did John. Sabi niya, then Peter said, look at us. Sabi ko niya. Then, sa verse 5, so the man gave them his attention, expecting to get something from them. Sabi ko niya. Noong nakita ni Pedro at saka ni Juan, yung tao ito, sabi ni Pedro at saka ni Juan, tignan mo kami. Yan. Tignan mo kami. Tignan niyo po ako. Yan. Yung iba, hindi na makatingin. Kasi, inatot na, tulog na. So, bale, yun po yung makita po natin. Then, pagkatapos na sinabi ni Pedro at saka ni Juan, yung tao ito tumingin. Binigay niya yung attention niya. Sabi niya dito, so the man gave them his attention, expecting to get something from them. So, yung first point po natin, sabi niya, our full attention is needed. Yung full attention po natin sa Panginoon ay kailangan. Yan. Kailangan yung full attention po natin doon sa harapan ng ating Panginoon. Kausapin niyo yung kasakit na ninyo. Anak kayo, mag-grupo kayo ng 3 grupo. Tapos, yung isa hindi magsasalita, kabilaan magsasalita. Sige, tignan nyo nga, ano sir. Magsalita yung kabilaan. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba yung sinabi ng mga kasama ninyo? Nasubukan niyo na ba yun? Meron nga kausap na dalawa. Tapos, hindi mo alam kung kasan yung kasan yung ano yun? Sorry sir. Tingin mo lang, tingin. Patitigil mo yung sa para makuha mo yung attention. Kaya po, kapag nakuha na yung attention, ay very clear, napaka-clear yung bagay na sinasabi ng tao nito. Di ba po? Ganun po yan. Kaya sabi nga, our full attention is needed. At sinasabi din po yan ng Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi niya, fixing our eyes on Jesus. Bakit niya sinasabi doon na fixing our eyes on Jesus? Ano po ba ito? Tinutukoy ng fixing our eyes on Jesus. Tumutukoy po siya sa faith. Yung faith ng isang tao. Yan, di ba? Kung titignan po natin dun sa chapter 11, nag-explain siya about faith. Paano ba tayo mag-fix ng eyes sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya? Ano po ba yung pananampalataya? Ito ba yung nakikita mo na? Dahil nakikita mo na nandiyan, pananampalataya ka, nandiyan na eh. Ito ba yun? O ito yung bagay na parang pinangako sa'yo, pero hindi mo siya nakikita. Dumating yung situation na parang hindi mo makukuha. Pero dahil nananampalataya ka dun sa taong yun, meron kang papasok sa taong yun na nagsabi sa'yo. Kahit na ganun yung pangyayari, maniniwala ka ako. Ano po yun? Parang ganun yung faith. Na parang ganun yung kailangan natin i-exercise na faith. Kung titignan po natin kay Abraham, kaya po yung nangyari kay Abraham, pinangakuhan siya ng isang anak. Pero hindi siya naniniwala. Si Abraham, kaninin yung asawa niya. Bakit hindi sila naniniwala? Kasi matanda na sila yun. Wala pa sila nakikita ng anak ng matanda. Siguro sa tayo ito. Kaya sila, paano pa rin mga anak? Paano magkakaroon? Paano patutunan yung pangako? O sige, pasawa na lang natin siya yung sleep na galing sa akin ito. O, yun na yung pangako ng Panginoon. Sabi ni Abraham. Pero hindi, sabi ni Lord, hindi. Hindi yan. Hindi yan. Kay Sarah mas na. Sabi ni Lord. At kung ako si Sarah, matanda na ako, ano to? Sabi ni Sarah. Pero tinignan ko natin, nung nangako si Lord kay Sarah, kay Abraham, lumabas si Isaac. Isaac. Lumabas. Yung pangako ng Panginoon ay natupad sa buhay ni Abraham at sa ni Sarah. Sa time na yun, sabi ni Abraham kay Abraham, i-alay mo na si Isaac. Dahil nakita man niya yung pagkakilan ng Panginoon, handa niya ibigay na kahit yung anak niya. Kahit siya yung mismo yung papatayin sa mismo ng susunod.
tayo sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Yan. At napagtagumpayan po natin yun. Naniniwala po ako na mas malaki yung gantimpala ng Panginoon sa ito. Mas malaki yung gantimpala na pare-receive po natin sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, yung gusto na ng Panginoon is yung attention lang po natin. Yung full attention lang po natin. Kaya sabi niya, huwag kang lilingon sa kanan, huwag kang lilingon sa kaliwa. At huwag kang lilingon sa likod. Bakit? Huwag kang babalik. Tao na palibot-libot sa kanya ay walang direksyon. Walang direksyon. Kahit saan pupunta. Totoo ba yun? Pero kung iisa na niyo ang direksyon mo, ay yung tinitignan mo, makakarating ka sa pinaruruan mo. Kahit kaano yung kalayo. Mindanao, Luzon. At kung gusto mong pumunta sa Africa, makakapit ka sa Africa. Totoo yun. Ganun po yung mangyayari sa buhay ng isang tao. Then, yun po yung una, kailangan po natin yung full attention natin. So, kaya kailangan natin mag-prepare, kailangan natin mag-surrender, kailangan natin i-give up yung mga bagay na kung saan hindi kaaya-aya sa harap ng Panginoon. Yun po yun, kailangan ng Panginoon full attention. Huwag ka nang lilingon, nandito ka na. Huwag ka nang lilingon, nandito. Second point sabi niya, para makita po natin yung bagay na yun, sabi niya, meet the right person. Kailangan po natin i-meet yung tama. Ikaw na ba si Mr. Right? Diba? Sa mga kapare, ito na si Mr. Right, nakita ko na. Siguro, yung mga bagay na nangyayari ka, parang gano'n, Mr. Right, makikita niya. Pero dito, makikita natin, right person. Dahil expected gold and silver, mag-expect siya ng gold and silver. Pero sabi ni John at ni Pedro, sabi niya, wala akong gold, wala akong silver. Ito lang yung meron ako, pangalan lang, ang pangalan ni Jesus Christ. Kung tinignan natin yung mga tao ito, ay makikita ko natin yung hiwala doon sa likod. Bakit right person si Peter at saka si John? Namin na tao ito. Yan, what did Peter and John does? Ano ba yung ginawa ni Pedro at ni Juan? Una ko, sabi niya, they gave their attention on him. Sabi ni Pedro at ni Juan, nung napansin nila yung siguro, hindi nila katatahanan. Pero nung time na nakita na talaga napansin nila, nandito ka ba? Dumaan na si Jesus. Bakit nandito ka ba? Siguro sabi ni Pedro at saka ni Juan. Kaya sabi ni Pedro at saka ni Juan, tumingin ka sa akin. Yan. Nung tumingin nyo, binigyan niyo ng attention. Kaya yung tao yun. Yan. So, balik, kapag meron po tayong kasama, kaya church members na kasama dito, na kailangan ng attention, nabibigyan po ba natin sila ng attention? Yan. Nabibigyan ba natin yung attention natin sa kanila? Yan. Minsan, ako nag-iinaya ako minsan, nag-iiyak. Kasi minsan, yung napakahirap na namin yung attention. Ganyan po yung problema ko. Napakahirap hanapin yung attention ko. Nag-iiyak ako at nag-iinaya minsan sa bagay na yun. Para hindi po yung pag-inayangan, tignan niyo po yung mga katabi ninyo. Yan. Kumusta na yung katabi mo? Sa palagay ko, uwi ko kasi. Sa palagay ko, kailangan ko siya pumunta sa hospital o kailangan ko bigyan ng pera. Yan, sabi niya, kaya kailangan ko natin i-meet yung right person. Bakit? Yung mga right person po, kapag meet po natin, sabi niya, they will give their attention. Bibigyan po nila yung attention nila sa atin. So, napakaparal po natin na meron tayong mga leaders o kaya mga pastors na kung saan pinupuntaan tayo tungkol sa mga bagay natin every Saturday at nag-Bible study. Binibigyan po talaga nila yung attention po nila sa atin. Minsan, nagsasawa na tayo. Ay, sigurado sa atin, bigyan alas 10. Tapos muna ako gusto. Darating kasi pastor. Hindi lang siguro tayo gano'n. Hindi lang siguro tayo gano'n.
pag-ibig ni Evans Gabara. Hindi na kami magluto dito. Yan. Nakiniwala po ako na ganito yung ginagawa ninyo. So, pali yung basketball din po namin ngayon, medyo muna po lang sila kasi may mga problema sa mga kalusugan. Yan. So, sabi niya, they gave their attention on him. Kailangan mo natin ang ipakita yung attention. Ganyan din naman si Jesus Christ. Di ba po? Si Jesus Christ, tinatawanan siya ng bulan. Tapos, sabi ng mga tao sa mga, huwag ka naman ganyan, ang ingay-ingay mo. Tumigil ka! Sabi ng mga tao. Pero, sabi ni Jesus Christ, palamigin niyo sa akin. Ayan siya lumapit sa akin. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Pinagalit siya ni Jesus Christ. Kapag hindi niya, ako si Jesus Christ, sabi niya, bulan ka. Dapat, huwag kang lumapit sa akin. Hindi na po ganun daw. Jesus Christ ka siya, kaya pupunta ko sa mga bahay. Nung may lumapit sa kanya, sabi niya, pwede mo bang magalingin yung anak ko? Sabi niya, sige, puntaan namin. At sinabi ng Biblia, naglakad pa daw sila. Ang lahat na may lakad sa loob nila, puntaan ito. Pero pinagtan ni Jesus Christ, para sa taong ito. Napakabisi ni Jesus Christ nung tayo sa ministry. Pero pinagtan niya yung taong ito para sa kaya, so, ganyan po ang ating Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Ay bubuna po tayo ng atensyon ng tao, lumapit po tayo sa Panginoon. Kaya po, kung nahihirapan ka na makita yung atensyon ng tao, lumapit ka sa Panginoon kasi ibibigay niya yung atensyon niya sa iyo. Hindi ka niya tatalikuran. Hindi niya isasayo yung mata niya. At hindi siya bulan. Ibibigay niya yung atensyon niya sa atin. Mostly, kapag tayo siguro baka iiwasan lang ninyo tao yun. Kasi wala tayong pamilya. Di ba minsan may mga napapamalis mo sa nakita mo na lang, dahil naman ako, di ba tataan? Kasi wala kong pamilya. Wala kong TV. May bulong ka na ito matataan. Kaya, ganyan yung ginagawa natin minsan. Pero si Jesus Christ, kasadya yung tuman niya. Dadaan ng Jesus Christ. Naniniwala po ako, sasadyain niyang dumaan sa harapan. Yan, sasadyain niyang dumaan sa buhay niyo. So, bali yung pagkadumaan siya, ay kailangan mo lang i-review pagkakataon. Kasi kapag kalumampas mo yun, sa akin, lagi mutin sa po sa akin, sa akin, kapag kalumampas mo yun, at hindi mo nag-review ulo, yan lang opportunity, ay, ano daw, mayroon yung dadaan. Tapos, hindi ka naman naging attentive. Pero dadaan. Pero, baka yung dadaan, pagdating ng panahon ka, muna yung dadaan. At naging attentive ka na, hindi mo na makawakan yung kulog. Sayang. Sayang yung pagkakataon. Yun po yung una. Pangalawa, itong mga right person na to, sabi nila, they prayed for him. Di ba magiging ako natin dito? Yung tao ito na kailangan ng prayer. Small prayer yung ginawa ni Pedro. Sabi ni Pedro at sa kaliwan, in the mighty name of Jesus, walk. Napaka-exit ng prayer. Kaya kung kaya magdaan ng ka-exit, kung ito nga po ay meron pa lang ng kamalaman, mas makapangyarihan pa kaysa sa napakaraming salita dahil sa sabihin. Nawala na magpapalaman ng kamalaman o ulit-ulit. So, balik, bigyan lang natin ng pananampalataya yung prayer natin. Yun lang po yung gusto kong sabihin. They pray for me. Yung mga tao, kaya yung mga kasama niyo ba, yung mga church mate niyo ba, yung mga pastor niyo ba, mga workers, kung sa report niyo, nag-pray ba kayo? Kapag ka nakikita nila kayo. Yung mga alaga ba natin, nag-pray ba natin sila? Yan. Sa Saturday, kaya pinag-pray ba natin sila kapag nagawang presentation tayo doon. So, balik kapag kinamit mo, kung namit mo yung mga tao nito, napakapapalad. Bakit? Pero, namit mo na si right person. Yan. Namit mo na yung right person. Pangatlo, they help him up. Sabi niya nito, taking him by the right hand. He helped him up. And instantly, the man's feet and ankles become strong. He helped him up. Hindi niya dinagdagan o kaya huwag nang tatayo, hindi gano'n. Sabi niya, I help him up. So, bali, yung trabaho pala natin bilang isang Kristiyano o para tayo ng Panginoon, tayo yung nag-lift up.
hindi tayo yung nagpo-condemn, hindi tayo yung nagdadam, hindi tayo yung nagdadam. Yan. Ganun po yun, ginagawa po natin. Siguro minsan, baka hindi natin maintindihan ito baka masaya kayo na, ako, pag-inutin mo, kaya kasi yung iba minsan nakakatawa ng kasalanan, kaya ako napagalitan ganyan, di ba? Hindi naman po yung condemnation. Tama naman po yun. Tama po yun. Pero, kung ikaw pinagalitan ka na wala kang kasalanan, hindi yung pag-iinap ng tao. Kapag pinagalitan ka, kapag pinagalitan ka, yun yung tamang pag-iinap ng tao. Kaya kapag kami natagalit sa iyo, o nagpapalo sa iyo, kapag nakakagawa ka ng kasalanan, tama yung lugar, yung tao mo. Tama yung tao ang mo. Bakit? Tinutulungan ka nyo. Tayo mo. Sobrang matulaya. Pero kung hindi na ginagawa ko, never. Kaya istan lang ka lang. Doon ka lang. At mas lalo magiging bubo ka kasi walang natuturo sa iyo. Walang nag-guide sa iyo. Ganun mo yung mangyayari sa buhay natin. Sabi niya, they help him up. Kailangan tulungan natin yung isa't isa. Hindi lang naman pag-apat. Pag-apat, sabi niya, they bring him inside the temple, praising God. They bring him inside the temple, praising God. Ito yung pinaka-importante. Kahit na binigay niya yung attention niya, kahit na pinag-pray niya, kahit na ini-encourage ka niya, nililipat ka niya. Kung hindi ka niya dinadala sa Panginoon, walang talaga yun. Yung pinaka-importante na pamimigyo natin is yung tao na magdadala sa iyo. O kaya magdadala sa iyo sa Panginoon. Pero yung tao ito, natatabi mo, sabi niya, sinasabi niya na, kaya niya, kung tiwala ka sa sarili mo, parang gano'n lang. Pero hindi niya, ini-emphasize yung greatness, yung power ng Panginoon, ay balik yung tao niya. Kung yung tao ito, dapat yung kasama mo, sinasabihin niya na, huwag ka nang masok pa doon. Huwag ka nang pumunta doon sa Bible study. Huwag ka nang mag-attend ng prayer meeting. Huwag ka nang ganyan. Bakit? Kasi yung mga tao ito, masasama sila. Yung mga tao ito, galit sila sa iyo. Yung mga tao ito, ganyan. Huwag ka rin yung mga tao na mag-meet nyo. Huwag yung lalapitan. Bakit? Sisirahin nila yung buhay ninyo. Sisirahin nila yung buhay ninyo. Pero kung yung mga tao ito, nakamanin ka o sasabihin mo sa'yo, pumunta ka doon, hindi sila galit sa'yo. Ako yung magpapatunay. Yan. Makipag-worship tayo sa Panginoon. Punta tayo sa prayer meeting, mag-redusan tayo. Yan. Siguro, ano na lang, magiging iba na lang kung tayo na talaga mag-redusan tayo. Yan, mag-prayer meeting. So, gano'n. Kapag tayo nakalit ka ng mga tao o ganito, sabi nila, they are precious. Kaya, kailangan natin sila i-grab. Kailangan natin sila tawagan. Lagi natin silang sasamahan. Yan. Lagi natin silang susundan. Yan. At yung tao na to is si Jesus Christ. So, sila po yung mga tao nito. Pero dahil ini-imitate natin si Jesus Christ, ayaw natin siya gayahin. Kaya siya gayahin ng kapatid mo ngayon. Kaya siya gayahin ng mga ka-church members ko natin. So, second point sabi niya, para makita po natin yung greatness ng Panginoon. Ito po, sabi niya, meet the right person. Malapit na po tayo. Matapos, to meet the right person, we must be on the right place. We must be on the right place. Dapat nasa right place po tayo. Yung tao ito, siyang pagayang na nasa pintuan sa church. O kaya sila ito. Hindi natin alam kung ano yung goal ng tao kasi marami naman kumala natin. Siyempre, hindi siya. Pero, nasa right place siya kung tayo ito. Bakit? Simbahan at pintuan kung saan dumadaan yung mga taong makakapasok sa kanila. Pero po ako nakita na isang video, kaya naman po isang video, yung pastor ko sa isang simbahan ay nagano mo siya, nag-business siya na isang kaya. Tapos, umupo lang siya doon sa malapit sa pintuan niya. Then, siguro, i-check niya yung mga members niya.
So, habang nakaupo siya doon, sabi niya umiiyak daw siya doon sa loob niya. Bakit? Kasi nung time na nasa labas siya, almost lahat ng member lumapit sa kanya at in-encourage siya na pumunta doon sa loob ng simbahan. Kahit na yung tao nito ay parumi o kaya mag-release. At marami rin nag-encourage sa kanya na kumain. Yan. So, balik kung nakapasok ka lang ng mga members, pumunta siya doon sa taas at pinakita niya yung business. So, sobrang tuwa siguro ng tao ito. Sobrang tuwa siguro ng pastor na ito. Bakit yung mga members niya ay ano sila? Right person sila. So, tayo mo ba ay right person sa mga tao na hindi na natin. Kumusta na po tayo ngayon? Tayo ba yung right person? O tayo yung susunod sa right person? Dapat tayo na yung right person. Bakit nandito na tayo? Natutulong na tayo sa pananampalataya. Kilala na natin si Lord. Alam na natin kung ano yung dapat gawin at kung ano yung hindi dapat gawin. Kaya, sabi niya dito, hindi lang natin kailangan tingin yung mga right person. Dapat maging right person tayo gusto. Bakit? Para i-maintain natin yung mga nasa labas. Kawawa ko sila. Di po ba tayo nakakawa sa kanila na tayo na yung pupunta sa langit at sila sisigaw dyan. Sasabihin nila, tuwa, papasukin mo kami. Nalulog na kami. Hindi pa sila nalulog sila. Yan. So, nandito po tayo sa church para hindi lang palaguin yung sarili natin. Kundi para iba natin po yung talagang pagkakas sa ibang tao. Yan. At naniniwala po ako na matutuwa ko yung mga leader kapag nakikita nila na kayo ay right person. So, bali kailangan tayo din gusto yung right person. Meron na po akong isang ganito, last na to. Yan, isang ganito. Meron po kami lupa. Tapos yung lupang ito, noong muna pa lang kasi hindi pa puso yung parang develop na mga lupa. Hindi pa nag-develop. So, wala nung nakita ng father ko yung lupa na ito. Nasa bundok siya at mag-ere. Kaya sabi ng father ko, wala na pangkilala ng lupa na ito. Kaya ginawa ko niya, binigay niya. Binigay lang niya. Kasi mas na talaga yung lupa na ito. Then, dumating yung panahon, lumipas yung panahon, lumipas yung panahon. Unti-unti na didevelop yung mga lupa. Unti-unti na tawag na kahit na ganyan, stick yung lupa. Unti-unti na tawag na. Nung nakita niyo yung bagay na yun, pwede pala sa i-develop, pwede pala sa panahon. Pwede pala sa develop. Nanginayang siya. Bakit? Kasi yung lupa na ito, binigay lang yun na libre. So, bali, yung gusto ko lang pong sabihin dito, yung bagay na sa tingin ng tao na hindi kaya i-develop, na-develop yun. Yan. Kung nasa tama, tama. Kung nasa tama, tama. So, bali, kung yung kasama mo noon, hindi siya magaling magayos. Kapag nag-asawa siya, tapos nasa right person siya, aayusin ka lang. At pagkain tayo. Parang ganyan. Kaya, nasa tao lang na nag-aaral din sa isang bagay. Kung paano niya gagamitin yung bagay na yun. Ayan. Kaya yung table na yan, kaya yung pagkatayin niya. Kung nataisip. Diba parang ganyan yung nangyayari. Kaya, kailangan mabinto natin yung right person. Jesus Christ po lang siya dito para ayusin ko tayo. Tayo po ay wasak-wasak. Yung puso mo natin ay wasak-wasak. Yung puso mo natin ay wasak-wasak. At kailangan natin si Jesus Christ para ayusin ko tayo. Pero kung tatanggihin natin yung ating Jesus Christ, mas bumawasan tayo yung puso natin. Mas
naglalabas tayo na kabilangan at kabilangan. Bakit? Si Jesus Christ na yung daan sa atin. Pero, Jesus Christ na yung daan. Then, hindi tignan po natin dito, pangalan lang ni Jesus Christ yung itinulpas din sa Panginoon. Pangalan lang ni Jesus Christ. Sabi niya, hindi mo kailangan ng gold. Hindi mo kailangan na silver. Ano yung kailangan mo sa kanyang petulad? Kailangan mo ng pagalingan. Kailangan mo si Jesus. Kapag nakamit mo yung right person, makikita na kung ano yung kailangan mo. At tuturuan ka niya na pakantad niyo sa pamamagitan ng paglapit niya kay Jesus Christ. Yan. Naniniwala po ako na handa ko kayang ayusin ni Jesus Christ niya. Yan. Gaano man tayo mabasag, kaya awitin mo natin yung awit na nagsasabi puso ng basag. Kumusta naman tayo yun? Hindi ko lang kung yung situation. Pumulo ka pa tayo. Pahihina ka pa. Pinakaharap mo tayo. Trials, struggles, pain, gusto mo lang sa ulo, gusto mo lang kumitaw, gusto mo lang kumito. Hindi ko alam kung ano yung gusto mo natin. Siguro yung pinaka-masaya sila. Siguro yung pinaka-malakas sila. Kapag tayo kasi meron tayo ng lakas. Masaya ko tayo. Pero paano yung ibang? Yan ay ano, pag-ibigyan. Kung meron akong kakilala na nahihirap na pag-ibigyan niyo, pwede ko sa kakita na ito. Pero bakit kasi rin yung person ka? Kaya mo ba yung ayos ito ng ino? Nakikita lang ang ito kayo. Nararamdaman niya yung nararamdaman.